Volkswagen. 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 Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. At sa episode na to, samahan nyo ko sa launch ng Volkswagen Taru. Ano, ready na ba kayo? Tara na! At bago rin ako magsimula, pasalamat muna tayo sa sponsor ng ating video ngayon, no? Ceramax Nano Ceramic Film. Kung ayaw nyo nang masaktan dahil sa init ng araw, hindi hugot yun, ha? I-try nyo na tong Nano Ceramic Film dahil up to 99% ang heat rejection. Ang details sila nandito sa baba. At kung gusto nyo makatulong sa channel, actually meron kami mga links ng mga cleaning materials na nasa baba. So i-click nyo lang yon at makakatulong sa amin ng malaki yun. Maraming salamat po! Papangunahan ko na kayo. Bale, launch nga to ng Taru pero na-test drive ko naman siya ng bahagya. Kaya meron tayong test drive portion mamaya. At sa inyong mga nanonood dyan, no, na kumbaga gustong maiba naman, no, German engineering naman tayo ngayon. Volkswagen. Anyway, Pilipino tayo kaya Volkswagen na lang. Ayan, no? So chance nyo na to. Volkswagen Taru. Ang makina nito ay 1.5-liter 4-cylinder inline turbocharged fuel-injected gasoline engine. May maximum output ito na 160 PS at 5,500 RPM. At may maximum torque naman na 250 Nm at 1,750 to 4,000 RPM. Ang transmission nito ay 7-speed DSG. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para malaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Please like and subscribe! First time kong nakita to, actually nung naka-cover pa, no, parang may dating na siya kagad kasi ang laki niya. Kumbaga, kung alam niyo yung Volkswagen na T-Cross, mas malaki siya doon. Tapos social eh. Kumbaga yung itsura niya medyo halata na kahit nakatakip pa siya. Sa sides naman ng Taru, parang medyo mukhang electric car siya, no? Ang isang malaking hint kasi dito, yung gulong niya. Parang plato. So usually kasi, diba, yung electric cars, ganun yung mga itsura. Meron din tong roof rails, body moldings, at saka yung size nito, medyo malaki siya, no? For a 5-seater. Sa likod naman, grabe, no? Yung taillights kasi niya, LED, tas dugtong-dugtong siya hanggang gitna. Tas nasa gitna, yun yung Volkswagen na logo. Yung Volkswagen na logo, umiilaw din. Kaya parang ang layo-layo palang kitang-kita mo na yung Volkswagen. Meron din tong spoiler na merong third brake light, defogger, wiper, at yung diffuser niya, no? Sporty rin yung itsura. Automatic din na nag-o-open yung tailgate. So, isang pindot mo lang, bubukas na siya. Tapos, ang bubulaga sa'yo, no? Napakaluwag na space. As in, malapad siya, tapos sobrang taas. Tapos ang lalim niya. Kaya ang dami-dami mong gamit na malalagay dito. Ang spare tire nito, donut lang. Kaya nga malaking-malaki yung space sa likod. 60-40 folding din yung seat sa second row. Kaya kung kailangan mo ng more space, kayang-kayang ibigay sa ng Taru. Iba-iba naman yung kulay ng interiors, no? Depende sa kulay ng sasakyan. So sinulat ko na para hindi tayo malito. Yung white and gray na Taru, merong red accent sa loob. Tapos yung Polytech blue, silver yung accents niya sa loob. Sa usapang space naman, yung headroom sa unahan, lampas 5 daliri. Sa likod naman, saktong 5 daliri. Tapos yung knee room ko dun sa second row seats, 2 fist, kasyang-kasya. So hindi ako na problema sa space, kasyang-kasya ako. Meron ding 2 aircon vents doon. Merong USB, 2 rin. Isang Type A, tsaka isang Type C. Tapos meron pa siyang open compartment na pwede mong ilagay yung cellphone mo habang nagcha-charge ka. Meron din siyang seat back pockets, center armrest. Tapos yung lalagyan pa ng tubig dun sa center armrest, na-a-adjust yung size. Kaya kung kunwari malaking ilalagay mo, iurong mo lang yung division niya, tapos lalaki na yung space. Ayos din mag-stargazing dito kasi ang laki ng sunroof, panoramic sunroof. Abot siya hanggang first row hanggang sa second row seats. Meron siyang 12-inch na screen, tapos leather yung steering wheel. Basta pag nasa loob ka nito, feel na feel mo social. Bale, ang makina nito, 1.5 liter na turbocharge. Ang power niya, 160 horsepower at 250 Nm yung torque.
Ang transmission naman, 7-speed DSG transmission. Pero, DCT to. Pero, abangan nyo na lang yung test drive. Kasi, napakaramdaman ko naman yan doon. Meron din nga pala tong special feature ha. Meron tong park assist na tutulungan kang mag-park ng sasakyan mo. Ang presyo, syempre, ang entry level na SE, 1,808,000 at yung SEL na top of the line ay 1,945,000 pesos. Subukan naman nating i-test drive. Let's go! At ito na tayo mga katandem. Meron tayong mga kasama ngayon. Unang-una si Ma'am Dani. Hi Ma'am Dani! Hello. Medyo ninenervous ako ngayon, no? Medyo malayo naman yung upuan namin. Anyway, ang drive natin ngayon, yung Volkswagen Taro nga. So first drive lang to. May kasama pa tayong iba doon sa likod, from Visor, si Mansky. Hi Mansky! Kaway-kaway naman dyan. At saka sir, sino nga ba to si sir? Richard. Sir Richard! Kaya palang guwapa-guwapa, artista Artistahin si Sir Artistahin. So una ko napansin dito sa loob, no? Ang ganda ng interior. Lahat ba ma'am ng ganitong interior? So red siya, tapos may brown? For the top of the line. Yes. Oh, okay. So any color, red pa rin yung interior. Okay. Wow. So yan, tinuturn natin ang manibela at napakagaan ng steering. Mansky, kung gusto mo magsalita, okay lang. Yung sasabihin ko lang, idiretso mo na sa LU, pare. Mas ma-appreciate mo yung Taro sa long drive. Pang long drive talaga ito. Oo, okay. So, tatry natin. Saka ang luwang, so kahit na ilang oras kang yes, wow. Masakay dito, very, very relaxed atmosphere, very spacious, very comfortable, feature-rich. Sinadya ko yan. Hindi, sinasadya ko kasing i-shoot sa mga lubak-lubak para maramdaman natin yung suspension. Pwedeng lagyan ng roof rack para sa surfboard. Pwede. Or sa bike. Sa LU na talaga yung plan ni Sir Mansky So Sir Mansky, dadaan muna tayo ng General Trias kung wala akong gamit. Habang biyahe ko drive-thru ka muna sa Starbucks. Hindi, sa McDonald's. Ayun. So yung suspension sobrang komportable nito. Okay na okay ng pang long drive. Bagay na bagay sa LU. Pwede. Hindi ko lang alam kung papayagan tayo ni Missy. So apat tayong nakasakay ngayon. Try lang natin ng konting din lang. Wow. Pwede Pero in fairness pati yung cornering ayos Very minimal yung body roll pero okay na okay to. Pwede na to sa pang regular driving. Hindi ka naman mangangarera pag naka-crossover ka di ba? Pang pamilya, long distance naman Carry to. Actually, kagandaan ng driving dynamics nito is para dun sa mga nakaupo sa likod, usually kami nakakaramdam ng body roll. Kung hiluhin ka, talagang mahihilo ka. Pero ito, sobrang composed yung ride na hindi ka mahihilo. Chill all the way. Medyo mabilis nga tayo sa corner. Ewan ko lang kung nakita niya pero napahawak si ma'am sa gilid Parang nalula ako konti. Ayun. So yung aircon napakaganda pero syempre hindi naman mainit niya dahil umuulan pero lang to 2-zone climatronic na rin siya. Yun. So sabi nga ni ma'am 2-zone para tong climate control ng aircon natin. Kamusta naman to ma'am? Nakita ko kasi Apple CarPlay. So meron din ba siyang Android Auto? For the infotainment, only Apple CarPlay. And then for Android, Bluetooth. Okay. May kinukwento si ma'am kanina, sabi niya yung ilaw daw nito, lumiliko daw ng kusa. Totoo ba yun, ma'am? Yes. For the Taro, we have the matrix headlights or what we call the IQ lights. So what it does is, automatic siyang nag-a-adjust or we have the cornering lights. And nag-a-adjust din siya, depende dun sa sasakyan na nasa harap mo. For the safety of both cars po. Not only yung sayo, but also yung nasa paligid mo. For example, yung nasa harap mo, parang naka-bright ka, automatic siyang mag-a-adjust para hindi masilaw yung nasa harap. May ganun siyang feature. At saka sabi niyo ma'am kanina, lumiliko rin ng kusa. Yes. So paano nangyari yun? Okay. Na sumusunod yung ilaw kung saan ka pa-turn. So importante yan, lalo na sa mga kurbadang ganito, pagka kunwari gabi. For better visibility and safety. Umakit ka ng Baguio, diba? Gabi. Sa Cannon Road ka, confident ka. Parang kanina LU lang, ngayon pa Baguio na tayo. Medyo malayo yata ang pupuntahan natin. Medyo nagpasunog tayo sa LU, so magpapalamig naman din tayo sa Baguio. Tapos napansin ko pa dito, okay rin yung build quality dito sa loob. So wala akong naririnig na mga langit-ngit. Yes. Walang nanginginig. Solid yung build.
Tsaka, alam mo, kung kikilatisin mo RM yung mga stitching and everything, yung attention to detail nandun talaga eh. Okay. So you know you're getting a very good quality product for what you're paying for. So kung hindi nyo nga pala alam, nagsasalita sa likod natin si Mansky of Visor. Shoutout na rin natin si Chip. Oh, shoutout. Chip Vernon Sarne, hello. Actually, pag dinadrive ko to, parang easy lang, hindi nga ako nanibago eh. Yung throttle control niya, pag easy lang, yung braking, wala mang problema. Actually, kanina pa ako nagdadrive, hindi ko rin nararamdaman yung shifting. CVT ba to? TSI, sir. TSI, pero hindi ko nararamdaman. Yung TSI is DSG, sorry. So 7-speed DSG. So dual clutch yun, di ba? Yes. technical. Pero suwabe to kasi kumbaga pag low speed ka kasi tas DCT minsan sumisipa eh. Major. Ito wala babagalan ko ulit. Bibilisan ko ulit. Kunwari, nasa diba? stop and go traffic. Stop and go traffic. Very good Akala ko CVT pero DCT. Tas low speed, okay. Oo. So yun. Ma'am, ano pa ba yung mga pinagmamalaking mga features nitong Volkswagen Taru? Okay. So for the Taru, aside from ayun nga yung matrix headlights natin, we have the digital cluster gauge or active info display. And then we have itong ating touchscreen na infotainment. Ang laki Ilang inches yan, ma'am? This is 12 inches. Wow, kaya pala laki. And it's mounted dito na rin sa harap. And again, yung details natin inside, yung stitches, and then itong trims natin dito sa dash. And also, we have a 360 camera. We have front and rear sensors for the top of the line, and we have the virtual pedal tailgate. Okay. So, may cruise control to, diba? Yes, meron din. Meron siyang wireless charging, and then charging ports natin, very convenient na kasi may Type-C na din. Of course, parang pa-switch na lahat to Type-C. Even sa rear, we have AC vent, and ayun nga yung ating Type-C and Type-A USB ports. At saka ito napansin ko nga pala, kasi si Sir Mansky matangkad. Anong height mo, sir? 6'1". 6'1". Wow. Pero yung knee room tsaka headroom ni Sir Mansky ang luwag. Grabe, ang luwag. Parang feeling mo nasa mas malaki kang crossover. Di ba? So, kung hindi ako nagkakamali, nasa compact category pa rin to. Pero grabe itong space, 6'1", pero ang layo! Lampas 1/5 pa yung space ng tuhod ni Sir Mansky. Pwede pa ako maglagay ng bagahe dito. Seryoso, pwede pa dyan yung sinaing mo, yung mo, di ba? Napansin ko rin pala, yung instrument cluster natin, digital. Baka may idadagdag pa kayo, ma'am. Baka gusto nyo, i-shoutout yung mga pamilya nyo sa probinsya, ganun. Hindi, kasi kanina nagsastart kami, medyo nahihiya si ma'am, ayaw daw magpakita. Shy. So ngayon, ma'am, baka wala na yung hiya nyo, ma'am. Baka walang hiya na kayo ngayon. Baka gusto yung manawagan. Oo, sa mga nawawalang Anyway, sige na, balik na tayo. Saan ba yung pabalik natin? Sige lang po. Diretso lang? Okay. Nawala na tayo sa Ayala, Labang. So, hindi ako nagkakamali, 160 PS at saka 250 Newton meters of torque. Yung output ng 1.5 turbo. Engine noise din, tahimik din siya. Yung makina, tahimik. Road noise, okay lang. Makakatulog ako dito pag bumiyahe tayo ng LU, sir. Meron na lang na i-connect natin yung Spotify para may soundtrack tayo. Ayan, matindi yun, pero parang wala lang. Deadma, diretso ka lang. Parang wala lang dinaanan. Kaya gustong gusto ko, Sir Mansky, mag-drive ng ganito yung crossover. Hindi ko alam kung bakit gusto talaga ng mga Pilipino yung SUV na ladder on frame, pero ako ayoko Mas komportable ito Mas gusto ko talaga yung crossover. Yung mga ladder on frame. Oo. Ito naman ang safety and security features. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. Sa good and bad naman tayo. Limited yung time ko dito sa sasakyan, so hindi ko masyado pang masabi sa inyo kung ano yung good and bad. Pero so far, ito yung nakita ko sa kanya, Una, yung bad, yung price, kasi medyo mataas siya. Pero sa presyong yun kasi, napaka-social naman talaga nitong sasakyan na to at iba ang dating sa kalsada.
parang high-end na kotse talaga. Kaso yun yan, medyo mataas talaga yung presyo. Sa good naman, napaka-social nitong kotse na to. Kung gusto nyo talaga ng social, may performance, comfortable, yung build quality, napakaganda. So, kung ako sa inyo, test drive nyo na lang to. Ang masasabi ko dito sa kotse na to, kung gusto nyo ng maiba naman sa kalsada, tapos makatry naman kayo ng German engineering sa kotse nyo, eh yun, itry nyo na tong Volkswagen Taro. Maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video namin. Next video na! Volkswagen. Isa pa. Wait. Volkswagen. Pronunciation. Volkswagen. German pronunciation. Wait lang. Volkswagen. So, doon na lang ako sa Pilipino, no? Volkswagen. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.